Hindi pa nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na kailangan na ang sapilitang pagpapauwi sa mga Pilipino sa Middle East. Yan ay sa kabila ng higit 100 Pilipino na gusto na raw umuwi dahil sa tumintinding tensyon doon. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Palace correspondent Maricel Halili. Maricel, ano pa ba ang ibang bilin ni Pangulong Marcos tungkol dito sa tensyon sa Middle East? Gaya ng sinabi mo nga, Ruth, hindi pa kailangan ng mandatory repatriation. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon ay pinagpapaubaya muna nila sa mga kababayan natin sa Israel ang desisyon kung nais na nilang makabalik sa bansa. Pero sa ngayon, papunta na raw si Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak dyan sa Jordan para matulungan yung mga kababayan natin na nais nang lumikas sa Israel na makabalik dito sa Pilipinas. Pero bukod nga dyan, Ruth, isa sa mga binabantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang posibleng maging epekto ng gulong ito sa Middle East sa presyo ng petrolyo dito sa Pilipinas. Hindi naman natin maikakaila na puro mga oil-producing countries ang nandyan sa Middle East, kaya hindi malayo na mahirapan na mailabas yung supply mula dyan sa rehiyon na yan kapag nagtuloy-tuloy ang gulo. Kaya ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sa ngayon naman ay nakahanda sila na ipatupad ulit yung pamamahagi ng fuel subsidy. Kung matatandaan natin, ginawa na ito noong panahon ng pandemya na kung saan tumaas ng husto yung presyo ng gasolina, presyo ng diesel, ng krudo at nabigyan naman ng fuel subsidy yung mga apektadong sektor. Ang lahat ng yan, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa San Francisco High School dyan sa Quezon City, nang inspeksyonin niya yung paaralan na yan. Kung matatandaan natin, itong paaralan na to yung nasunog over the weekend, just a day before magsimula yung pagbubukas ng klase. Ruth? Yan ngang nabanggit mo, Maricel, na inspeksyon, no? Ano ba ang mga sinabi ng Pangulo tungkol dyan, lalo na kung related dito sa edukasyon? Ruth, inutusan niya yung DPWH na bilisan, agad na i-rebuild yung building dyan sa San Francisco High School na tinupok ng apoy. Matagal na pala kasi ang establishmento na yan, ginawa pa 1980. Gusto raw sana yung ipa-preserve ng Department of Education dahil maayos yan eh. Magandang klase yung building, kaya lang pag-check nila hindi na kaya. Kaya kailangan ng buwagin, 2-story building yan, gagawin na nilang 4-story building para kasi sa ngayon sa dalawang palapag na building nasa 600 plus yung estudyante na kaya niyang i-accommodate. Ngayon kung dodoblehin yan, madodoble din yung dami ng estudyante na pwedeng accommodate. Pero ang sabi naman siya ng Department of Education, nasa 180 million pesos yung kailangang pondo para maipatayo yung 4-story building na ipapalit dyan sa nasunog. Pero kaya naman daw tapusin sa loob ng 1 taon. Ang kagandahan lang nito, nabanggit nga kanina ng Pangulo at ng principal ng San Francisco High School, hindi naman naantala yung klase dahil ang ginawa nila, yung mga affected students, inilipat nila doon sa DepEd Annex A na building na nandun din mismo sa compound ng San Francisco High School. So, dire-diretso yung kanilang klase sa mga oras na ito. Ruth. Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.